At yun ang dahilan kung bakit ang Christian, punong-puno ng pag-asa. Di man natin alam kung kailan eksakto ang dating ni Lord, but one thing for sure, He will come again and when He will bring judgment to all of us with equity, with righteousness, and with faithfulness. Now, siyempre, dalawa yung epekto. Parang, masaya ba ako o malungkot ako? Now, alam niyo po, sabi ni Jesus, lahat ng nasa Kanya, lahat ng sumasamba sa Kanya, kabahagi ng buhay niya, nakipag-isa kay Kristo. Alam niyo pangako ni Jesus? They will pass from death to life. They will no longer be judged because their names are already written in the book of life. But for those who are not part of Jesus, wala sila kay Jesus, they will be judged according to their deeds. And, sabi ng Lord, at yung deeds na yun for sure will tell us why we are being thrown into the lake of fire, which is the second death. Kaya nga sabi nila, today is a day of salvation. Huwag mo hintayin ng bukas because tomorrow might be too late. Kaya sa ating lahat na sumasamba kay Jesus, hallelujah, sa Panginoong Diyos na buhay, sa Kanyang anak na si Jesus at ang banal na Espiritong nasa sa atin, yun ang ating pag-asang palagi that our God will surely come back to us again to fulfill the salvation He promised to those who believed in Him. Kaya nga nung nag-Lord Supper tayo, di ba sarap, Lord, thank you for your body that was crucified on the cross for me. Thank you for the blood that brought me a new covenant with you. Lord, thank you that one day you will be coming back again to bring salvation to those who believe in you. Amen po? Praise God. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, hinahingi ko lang po na bawat isa sa atin, alam nyo, kayo lang nakakaalam ng totoo nyong kalalagayan. Kung hindi kayo nag-e-enjoy sa pagsamba sa Diyos ngayon, for sure, wala kang ugnayan sa Kanya. Kasi kung may ugnayan ka sa Kanya, hindi ka matitigil magpasalamat at magpuri sa Kanyang kabutihan, sa kaligtasang inyong natamo. Kapatid, huwag mong linlangin ang iyong sarili. God is not mocked. You shall reap what you have sown. And God is offering you a hope, a salvation that nobody else can offer. CCF cannot offer it to you. Any group cannot offer it to you. Only Jesus can give that offering to you. Siya yung nagsasabing, kayo mga nabibigat ang lubha, nahihirapang patunayan na kayo karapat-dapat sa langit. Pagod na kayo, halika. At bibigyan ko yung anong kapahingahan. Matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y mahinahon at mapagpakumbaba. Huwag ka nang magmalaki na pinipilit mong iligtas ang iyong sarili at pilit mong tinatanggi na si ako ay naparito para sa iyo, namatay para sa iyo, nabigay ng buhay para sa iyo. Kapatid, sabi ni Jesus, alika, bibigyan kita ng kapahingahan. Kunin mo ang aking pamato, sapagkat ang pamato ko'y magaan at angkop sa iyo. At doon makakaranas ka ng kapahingahan. Anong ibig sabihin nun? Ako ang maging magsasaka mo. Kunin mo itong pamatong ibinibigay ko sa iyo dahil ako higit na nakakaalam kung sino ka at kung ano ka. Ako ang Panginoong nagmamahal sa iyo. Ako ang may kalwalhatian, bigat na kailangan mo para maging matibay ang pundasyon ng iyong buhay. Ngunit kailangan mong aminin na kailangan mo ako. Kaya naman sa oras na ito, hinahamon kita kapatid, inaamin mo bang kailangan mo si Jesus? Inaamin mo bang siya lang ang tanging mong pag-asa at wala nang iba? At siya lang iyong sasambahin dahil siya lang ang karapat-dapat
luwalatiin at parangalan sa buhay na ito. Kung yan ang iyak ng iyong puso ngayon, magpakumbaba kang, itaas mong kamay mo, sabi mo, Panginoon, ako po yun. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, ako po yun, Panginoon. Tinatanggap kita ngayon. Panginoon, piniamin ko na kayo lang ang karapat-dapat sambahin, kayo lang ang karapat-dapat luwalatiin, kayo lang ang dapat paglingkuran. Kahit Panginoon Jesus, pagarian ninyo ako. Salamat kayo ang namatay sa krus ng Kalbaryo para upang ang kasalanan ko'y mabayaran. At ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama kayo, na kung saan inaabang-abangan ko ang araw ng pagbabalik ninyo. Dahil alam ko, Panginoon, that you will reward those who served you. Hindi mo lang kami niligtas, kundi binibigyan niyo kami ng karapatang magantimpalaan, makoronahan para sa kalwalatian at kadakilaan ninyo. Salamat po, Panginoon. And Father, I pray for those who raise their hands, may you empower them with your Holy Spirit, O God, as you promised, and allow them, Father God, from the innermost part of their being to overflow, Father God, a river of life. Hallelujah. And I pray that wherever we are and whatever condition we are in, we will always praise and worship you. For you deserve all the glory and the honor and the power forever and ever. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. May you bless every family we represent. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Amen. Amen.